Nung mga panahon na nasa Silvino na kami, doon ako naka-area. Yung una-una na palagi namin napupuntahan na lugar, yung barangay Tubang, Sinunugan di Tubang, Silvino, Lobos. Doon kami palagi nagtatambay. Ganun. Kasi mas pakiramdam namin doon, parang ang tao, parang amin lahat. May ganun ba kayo na pakiramdam din talaga Oo, na... sa mga barangay. Paano nyo na ano yun? Paano nyo na natatansya na inyo lahat yung tao? Kasi nakikita namin sa galaw nila, sa suporta nila, nakikita namin yun. Paano sila sumuporta, paano sila gumalaw. Kasi kung nandyan kami sa isang barangay, ang halos taga-monitor dyan, yung mga tao. Yun ang pag-asa namin. Sila ang nag-monitor ng buong paligid hanggat sa bayan. Hanggang bayan? Oo, hanggang bayan. Sige, ano mo nga, dumating kayo. Dumating kayo sa isang barangay. Paano nyo ginaganon yung tao? Madali lang yun. Kasi yung barangay, may mga tao naman doon na may mga kamag-anak sa bayan. Halimbawa ako, lalo na yung mga opisyalis ng barangay, may mga kapatid o mga tiyahin nandun sa bayan. Yun ang mga kinakausap nila. Ito, pag sinabi ko na monitorin mo dito, ano mo sa akin, monitorin mo. Yun. Pagdating namin, agad namin pinupulong yung mga BOP namin doon. Yung mga organisasyon. Ngayon, nandito kami sa inyo. Siyempre, yung pag-asa namin at nating lahat ang kooperasyon nyo. Para maiwasan natin ang gulo dito sa barangay nyo, ito ang gagawin natin. Siyempre, kayo, may mga kamag-anak kayo sa bayan, ikaw, halimbawa ako, sige akong bahala, pumunta doon sa bayan para sabihin ko doon sa kapatid ko na siya ang mag-monitor doon sa bayan kung may lalabas ba na sundalo, papunta saan. Ganun. Yun. Bawat grupo, mayroon yan mga parang pagka dugtong-dugtong sa ibang barangay. Ganon. O, Hindi hiwa-hiwala yung barangay pala? Hindi. Para kung ang mga sundalo andun pa lang sa isang barangay, agad yan, direkta yan, aabot sa amin. Kasi, yung dugtong-dugtong, pasa-pasa ba? O, sabihin mo, may sundalo dito. Sabihin mo, may ganun dito. O, may umalis dito. Yun. Yung mga tao naman, kasi bawat araw, lilibot yan para monitorin ang mga sumpay nila, yung mga dugtong nila doon. Kumusta? Pag yan yun, sabihin mo na may dumaan dito na sundalo, ini ang madami, kung madami, maliit lang. Saan papunta? Papunta doon. Parang papunta na doon sa area nyo, ganun. Tapos ipapasa nila Ipapasa naman. Sabihin mo doon na papunta daw dito yung sundalo. Direkta naman doon yung mga YM namin, yun naman ang magdadala papunta doon sa loob. Sila na ang mag-explain sa amin. Dumaan daw kahapon yung sundalo doon sa kabilang barangay, papunta daw dito ang direksyon. Siyempre, kahapon pa.
Ngayon na. Kami naman, mag-usap-usap kami lahat. Agad. O, saan tayo? Anong gagawin natin? Hintayin ba natin o i-exit muna tayo? Hindi lang muna itutuloy yung mga ano natin, mga gawain natin dito. Pag sinabi ng mga tao doon sa barangay na, sige, patuloy lang kayo dyan, kami ang bahala dito, kahit pumunta pang sundalo dito sa barangay, kami ang bahala. Yun ang ibig sabihin nun, ang tao, parang sa inyong lahat. Inyo talaga. Doon mo makikita sila na hindi talaga kayo ipapahamak nila. Walang sisiway talaga ng tao dyan. Meron din bang ganon na nagka-tridor sa inyo? Mayroon. Sample. Yung mga tao naman na, yung isang barangay naman na hindi lahat inyo. Ang mga palatandaan na dyan, halimbawa, may dumaan na sundalo. Tapos, yung taong na dinaanan ng sundalo, hindi sa inyo. Hindi yan kikibo. Hindi yan sasabihin sa mga tao, may dumaan na sundalo. Hindi yan. Basta wala siyang gagawin. Wala siyang gagawin. Hahayaan niya lang na dumaan. Hindi yan sasabihin kahit sino. Pag walang makakita na iba na hindi sa inyo, pag walang makakita na hindi na inyong tao, diyan kayo madadali. Yan ang hindi naman sa inyong lahat. Kasi duman na, hindi pa nagsabi. Ibig sabihin nun, yung ibang tao para pa dito, ang iba naman para sa inyo. Kung na-discover nyo, anong parusa nun? Kung hindi naman halimbawa, naabutan kami doon pero hindi kami hindi naglaban-laban, baga nakaalis kami. Pero namuntikan na. Kung malaman namin na galing sa kanya o galing sa kanyang impormasyon na ibinigay sa sundalo, una dyan, kakausapin lang namin muna siya. Sige, ayaw mo nang nandito kami sa inyo, ikaw lang man ang ayaw sa amin. Kung gusto mo pang mabuhay, huwag ka lang muna dito. Huwag ka lang? Huwag ka lang muna dito sa barangay nyo. Paalisin nyo talaga? Doon ka lang muna sa walang NPA. Ayaw mo kasi makita kami. Doon ka lang muna sa walang makikita kang NPA. Kasi dito, halos araw-araw, gabi-gabi, makikita mo kami. Ngayon, kung makasagasa ka na o makakuha ka na ng buhay ng isang NPA, makapatay ka na dahil sa iyo, namatayan kami. Siyempre, buhay mo din ng katapat. Kawawa naman ang pamilya mo. Yun lang ang ginagawa namin muna kung hindi pa kami namamatayan. Pero pag namatayan kami, yun, pag nalaman yan kung sino ang nagturo dyan, wala na talaga magagawa. Buhay talaga yan? Buhay talaga yan. Kasi buhay ng isang NPA ang namatay, nagsakripisyo lang ng walang kapalit. Namatay pa nang dahil lang sa'yo, itinuro mo. Patay ka talaga. Yun ang pagkikilatis namin ng mga barangay na kung sa'yo o hindi. Okay, gera naman tayo ulit. Silvino Lobos, balik tayo. Nung panahon na yan, tulad ng nangyari doon sa Iparayan, nung nandun kami sa Tubang, ilang araw kami doon. Siyempre, ang trabaho namin,
puntahan yung mga barangay na mga, sabi nila, yung mga konsolidado ba? Mm. Mga buong organisasyon para review Mm. ang mga organisasyon, lalo na yung mga na-RCSP na barangay na may mga organisasyon na nawawasak. Yan ang bibalikan namin para ayusin ulit. Punta kami ng Hiparayan. Diyan, ng 6 na araw na kami doon, pumunta ako ng barangay. Pumasok ako sa barangay. Mm. Pero wala akong dalang baril na mahaba. Exit lang. Pinuntahan ko yung ano namin, yung chairman namin doon ng BOP para kausapin. Mm. Kumustahin, kumusta na dito? Lalo na nandito ang mga sundalo. Ano ang pinagkaiba? Okay pa ba kayo? O hindi na? Yun ang pinag-usapan namin. Nung gabing yan na nag-uusap kami, parang may napansin ako na parang napicture na ata ako ba? Ganon. Mm. Paano mo napansin? Napansin ko yan kasi kami, pag nakipag-usap kami, lalo na pag sa barangay, hindi lang ang kinakausap namin ang pinupukusan sa pagtingin. Mm. Sa paligid, Paano Alam- yun? alam- Ano mo nga yung training nyo na ganon? yung mga mata namin, hindi yan porgit tayong nag-uusap. Nag-uusap? Mm. Hindi ko mapapansin ang dumadaan dito. Pansin ko yan. Sino pa man sila na dumaan doon na mapansin ko. Napapansin ko yan. Ang galaw niya, napapansin ko yan. Isang tao lang ang napansin ko na dumaan sa may bintana na pinag-usapan namin. Kasi gabi man, pero may ilaw Mm. yung bahay. Yung bintana, parang na ano doon ng ilaw. Napansin ko yan na parang sinilip ako. Mm. Pumunta doon. Sige lang, usap lang kami ng yung BUP. Napansin ko naman na bumalik. Balik siya. Pagdating doon, parang napansin ko na parang Flash. umislap siya. Yun ang nakita ko na tao. Pala, umalis agad. Hindi ko sinabi ng personalan doon sa BOP. Mm. Pinitsuran tayo. Hindi. Sabi ko, hihilang muna ako. Doon ako dumaan sa kusina nila. Mm. Lumibot ako doon, pupunta doon siya. Yun na nga. Yung kapatid ng Kapgo. Yung nagpicture sa inyo? Oo, yung picture sa amin. Di. Sabi ko, yung kasama ko, sabihan ko, ay mga ano man kami, may radyo man kami na mga maliit lang yung mga ICOM. Mm. Punta kayo rito, may ipakuha ko sa inyo. Yung nagpicture sa amin, hindi nila alam na may mga kasama ako. Mga nakasibilyan lang. Mm. Nandun sila, usap-usap lang. Sinabihan ko na yung taong nasa likod nyo, kunin nyo, alhin mo dito. Yan, kinuha nila. Di. Kausapin ko dun sa likod ng eskwelahan. Diba? Bakit mo akong pinitsuran? Mm. Wala agad ko no, kasama. Sabi niya, wala daw. Wala akong mag-picture sa inyo. O, yung cellphone mo nasaan na? Wala ako kunong cellphone. Inano ko pa, parang ano ko siya na, pag hindi mo sa akin binigay, hindi kita pakawalan, dalhin kita doon. Wala talaga, wala. Siyempre, hindi naman tayo magdesisyon agad na
anuhin natin siya. Pinabayaan ko, sinabi ko lang, pag pag nakaabot ang picture ko diyan sa labas, sabi ko, ikaw lang ang nakita ko. Sabi ko, wag ka lang sa akin magpapakita. Sabi ko sa kanya, kung ako sa'yo, hindi mo sa akin binigay yung cellphone mo. Kung ako sa'yo, dilitin mo lang yung picture ko doon. Dahil pag nakaabot yan sa labas, na makita namin din, kasi wala pa akong picture, sabi ko, wala pa akong picture kahit saan. Ngayon lang, pag nakita ko sa labas na may picture na ako, ikaw ang hanapan ko. Sabi niya, hindi ko, no, hindi. Sige. Okay. Kinabukasan, umalis siya, pumunta ng bayan sa Silvino. Pero pinamonitor ko siya ng mga tao doon, mga YM. Monitorin niyo kung saan pumunta. Kinabukasan, pumunta daw sa Silvino. Bumalik ng hapon. Kumuha daw lang ng isda. Nagbinta lang ng isda. Bumili doon, tapos ibininta doon. Bumili pa kami ng isda. May katatlong araw. Dating ng sundalo doon sa barangay. Inimbestiga naman ng mga tao. May daw MPA dito sa barangay nyo nung ikatlong gabi ngayon. Pero nasaan kayo ngayon? Noon? Hindi nila alam kung nasaan kami. Kasi sa barangay lang kami nakita. Pero alam na ng sundalo na may MPA doon na malapit. Kasi nandun kami sa barangay gabi. Wala kaming dalang baril. Ibig sabihin nun, malapit lang kami. Malapit lang kayo. Sabi naman mga tao, wala daw pumunta dito na MPA. Sabi naman ng mga sundalo, huwag kayong dito mismo sa bahay nyo, may kausap ka na MPA. Ano naman ng kausap ko, sino ang nagsabi sa inyo na may MPA dito sa bahay? Hindi lang ipinasa niya ang picture. Kasi sinabihan ko man, hindi niya ipinasa ang picture, pero nagsumbong siya doon na nandun kami sa barangay. Ang picture lang ang hindi niya ipinasa. Kasi kung ipasa niya, ipapalabas yan. Ipapalabas man yan ng militar. Siguro ko, sinabi niya, pag ipinasa ko to, ipapalabas, makikita. Ako ang patay. Yan, isinumbong lang niya kami. Hindi lang picture pinasa. Pinalibutan kami doon. Wala na kaming pinupuntahan na walang sundalo. Pati sa diit. Sige na. Kahit gabi. Biyahe na lang. Palagi kaming naglalakad. Sabi ko, ano ang gagawin natin? Sabi ng hindi pa kasama si alam mo dyan. Sinadi pa lang yung kasama namin. Sabi Nadi, tirahin natin. O ikaw, sinadi pa man yung CEO namin doon, yung battle leader namin. Ikaw. Sige. Magbuo kayo ng isang team para birahin yung sundalo. May mga YM kami doon. Patawagin namin yung YM. Punta ka rito. Manmanan mo yung sundalo kung saan pupunta. Tapos, pag nakita mo kung saan sila, balik ka kagad. Yung mga YM, malakas yan sa pang sipat-sipat. Mabilis. Madali lang. Andun ako no sa malapit na sa atin. Sige. Paalisin namin yung iba, pabilin yung isang team para bumira ng sundalo. Diyan. Sabi ng YM,
doon natin puntahan sa may kabila na sapa ng ilog. Andun sila. Sabi ko, sige. Dito kami dumaan sa isang sapa para pumunta doon sa kabila. Tama lang na doon din dadaan yung sundalo. Sa dadaanan namin, ay bulaga, ay na lang doon may mga nyugan doon. Bira-bira, agad. Hindi na kami nakaposisyon. Kasi parang biglaan lang. Nandun na sila, nandun din ang kami. Putukan na lang. Parang 5 minutes yata. Kasi kami. Madami sila. Parang ang dalawa sa amin, parang nakapasok sa nila. Killing zone. Kaya ang ginawa ko naman, kasi ako ang nagdadala na. 5 kami, ika-6 ng YM. Hindi ko man pwede iwanan. Ilan lang kayo? 5. Tapos ika-6 naman yung YM. Pero yung YM, binigyan namin ng baril. Ay, yung mga YM doon, matunong bumaril. Bali, 6 kami lahat. Kaming 4, nandun na kami sa taas. Yung 2, nandun pa sa lalim. Panay putukan pa nila. Sabi ng YM, tayo na. Sabi ko, hindi pwede. Balikan natin yung 2. Tayo na. Huwag na tayo bumalik dun. Sige, umalis ka na lang. Babalikan ko ang 2 ko. Kasi ako ang mananagot. Kung hindi ko yan balikan. Panay pang putukan nila doon. Balik kami. Sama na lang yung YM. Balik kami doon. Laban-laban pa doon. Kasi yung 2, hindi nakakaalis kasi yung kaaway doon sa taas, na dito sila sa ilalim. Yung sapa, papuntang ganun, may kaaway din doon. Hindi pwede umakyat dito kasi Mabagbagan sila. babakbakan sila doon. Nakatambay lang sila doon, pero lumalaban sila doon. Buti lang, bumalik kami. Pakpakan namin yung nasa kabila. Sabay naman, sabihin ko sa kanila na, papunta kayo sa kanan. Pero, sa kaliwa ang dadaanan nila. Di, bakbakan namin sa kaliwa. Tapos sabihin ko, papunta kayo sa kanan. Binakbak sa kaliwa, di. Yung kaliwa naman, papunta sa kanan, yung kaway, okay. Para abangan daw ang 2 na nandun sa ilalim. Kay, sa kanan ko naman pupunta ha. Baliktad kasi, sa kaliwa sila. Yun, doon na. Nakatakas. Yun ang encounter namin doon sa Iparayan. Pumunta kami pagkatapos noon, pumunta kami ng Victory. Doon na kami sa Victory. Hanggat ilang araw kami doon sa Victory kasi nawala na ang komunikasyon namin sa mga kasama namin na iba. Tagal kami doon sa Victory. Parang nabuhay din kami doon ng mga 15 days ata. Na nahiwalay kami sa kasama namin. Hindi na namin nakita. Kasi yung sundalo, nagdami naman. Hindi na makagalaw ang kasama namin pag nagpalayo na sila. Kami lang nandun. Ikot-ikot lang kami doon. 5 man lang kami. Bawat barangay, pag ang isang YM doon sa barangay, pag umalis na kami doon, hahanap naman kami ng YM na sa isang barangay na dadatingan namin. Doon naman kami kukuha ng YM para i-guide namin doon sa... Pero yung mga yung kilala nyo lahat o sinasabi rin niya dito, hindi nyo palaging kilala lahat yun? Ang kinukuha lang namin, yung mga kilala. Kung hindi naman kilala, hindi pwede. Baka, ano yan ng sundalo. Hindi.
yun din ang magtuturo sa inyo kung yung mga kilala lang namin, yung mga solid namin na YM, yun lang kinukuha namin. Kinukontak namin para umalalay sa amin doon. Hanggat yun ang last na encounter ng 2021 21. Nang magkasama na, nung makita na namin ang kasama namin, yun. Doon nagkaroon ng pag-disperse na naman ng persa. Na-area na ako ng Pambuhan. Dito na, Pambuhan. So, ito na yung next episode mo. Oo. Yung bago na ako huli dito. Pambuhan na ako kasi mainit ka na raw dito sa Las Navas. Parang ikaw nang hinahanap-hanap. Dahil, ba't mainit na yung, ba't mainit ka na nun? Kilala na ako kasi. Parang ako ang kilala na MPE na doon. Kaya kahit saan ako, palaging namumonitor. Ito kay Babs. Si Babs ang nandito. Pag nakita naman kami sa ibang lugar, andito naman si Babs. So ano ka na? Talagang mainit ka na talaga? Mainit na ako doon sa Las Navas. Kaya sabi ng CEO namin, na pinakataas namin, sige, samahan mo na lang si Alamo sa Pambuhan area. Ikaw ang magadala sa kanya doon. Huwag mong iiwanan dahil yan ang pag-asa natin. Sekretaryo, alam mo, ikaw ang hahawak sa kanya. Yan ang last episode. Mamaya. Next episode, Pambuhan, kasama niya si Kuya A.